Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Kalidad at kalinisan ng tubig sa Metro Manila inaasahan sa pagbubukas ng Aglipay Sewage Treatment Plant ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagpapalakas sa pag-export ng mga dekalidad na produktong Pinoy, inaasahan ni Pangulong Marcos Jr. sa muling pagbubukas ng Likhang Pilipino Hall sa Pasay City. Mga pasahero at cargo sa mga pantalan sa Bicol stranded dahil sa Bagyong Ada. Sa PNA Talks, ating sisilayan ang ganda ng itinuring noon na Premier Business District ng Maynila, ang Escolta. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Pinunganahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ngayong araw ng Aglipay Sewage Treatment Plant sa Mandaluyong, isang pasilidad na magpapaganda ng kalidad ng tubig sa Kamaynilaan. Nagkakahalaga ang proyekto ng 3.93 billion pesos at kayang serbisyohan ang mahigit 650,000 residente ng Mandaluyong, San Juan at Quezon City. May kapasidad itong maglinis ng hanggang 120 milyon na litro ng tubig araw-araw. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang maitutulong ng Aglipay Sewage Treatment Plant sa pagprotekta sa kalikasan at kalusugan ng mga Pilipino. Paliwanag niya, mababawasan nito ang pollution sa tubig na malaking ambag sa rehabilitation ng Manila Bay. Karapatan din anya ng bawat Pilipino na makagamit ng malinis na tubig. Dagdag pa ng Pangulo, bukod sa Aglipay Sewage Treatment Plant ay 5 pang wastewater treatment plant ang itinatayo para mapaganda ang water at sanitation service sa Metro Manila at mga katabing lugar. Batay sa revised concession agreement sa ilalim ng Republic Act 11600 at 11601, ikukonekta ang 76% ng mga kabahayan sa Metro Manila, Cavite at Rizal sa mga sewerage system bago ang taong 2047. Mabibigyan naman ang natitirang 24% ng maayos na sanitation. Nagpapasalamat naman si Pangulong Marcos sa Manila Water at Mega-Wide Consortium na kabilang sa mga tumutulong sa pagtatayo ng pasilidad. Umaasa ang Pangulo na dadami ang supply ng malinis na tubig para sa publiko at mapapangalagaan ang mga ilog at karagatan sa bansa. Gayunpaman, nananawagan siya sa lahat na makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan at tamang pagtapon ng basura. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng muling pagbubukas ng Likhang Filipino Exhibition Halls para mapalakas ang pag-e-export ng mga produktong Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. noong Huwebes ang reopening ceremony ng Likhang Filipino Hall sa Pasay City. Ayon sa Pangulo, layunin ng lugar na bigyan ng malawak na plataporma ang mga produktong Pilipino para maipagmalaki at maibenta sa pandaigdigang merkado. Magiging lugar din ito para maibida ng mga Pilipinong manlilikha, designer, manufacturer at exporter ang kanilang mga gawa sa mga banyagang bisita. Dito anya makikita ang mga likhang Pinoy na maituturing na world-class at export quality tulad ng mga damit, tela, muebles, pagkain, home decor at iba pa. Dagdag ni Marcos, sakto ang pagbubukas ng Likhang Filipino Hall sa pagbubukas ng mga summit at iba pang aktibidad ng ASEAN na pinangungunahan ng Pilipinas ngayong 2026. Nagpasalamat naman si Marcos sa Department of Trade and Industry Center for International Trade Expositions and Missions or CITEM at kay First Lady Luis Araneta Marcos. Nangako ang Pangulo ng suporta mula sa gobyerno para sa mga manlilikha at pagpapamalas ng husay sa ilalim ng bagong Pilipinas. Unang binuksan ang lugar bilang Philippine Trade Center noong 1979 at muling binuhay sa bisa ng Executive Order 75 ni Marcos noong 2024. Binigyan ng naturang batas ng dagdag na kapangyarihan ang CITEM para palakasin ang likhang Pilipino bilang branding ng mga pang-export na produktong Pilipino. Mahigit 2,000 pasahero at higit 1,000 rolling cargos ang na-stranded sa mga daungan sa probinsya ng Bicol
dahil sa kanselasyon ng mga biyahe dulot ng Bagyong Ada. Ayon kay Philippine Coast Guard Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, patuloy ang kanilang mga station at substation sa pagmonitor sa sitwasyon ng probinsya na nasa ilalim ng Signal Number 1. Stranded ang mga pasahero sa daungan sa Matnog, Pilar, Castilla sa Sorsogon, Tabaco at Pioduran Port sa Albay, Pasacao Port sa Camarines Sur at Mobo Port sa Masbate. Mahigit na 1,000 namang rolling cargos at 10 sea vessels ang hindi makaalis sa mga daungan habang ang 10 iba pang barko ay lumikas muna. Naka-heightened alert na rin ang mga deployable response groups ng PCG kung saan handang tumulong ang mga tauhan nito sa mga emergency response operations ng lokal na pamahalaan. At sa balitang pangkalakalan, tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang partnership ng Globe at Starlink bilang isang pangunahing hakbang sa pagpapalawak ng access sa internet sa buong bansa. Sa ceremonial signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang kumpanya sa Globe Tower sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na isa itong patunay ng magkasamang misyon tungo sa digital inclusion. Sa ilalim ng collaboration na tinawag na Next Generation Connectivity, every Filipino connected, dadalhin ng Starlink ang direct-to-cell or DTC service nito sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, magiging available ang satellite-powered mobile connectivity sa mga smartphones nang hindi na kailangan pa ng dagdag na hardware or mga special applications. Ayon kay Marcos, makakatulong ito sa mga Pilipino na maka-access sa mga message at sa basic internet data kahit sa mga lugar na wala pang cell sites. Dagdag pa ng Pangulo, ang mga ganitong pagbabago sa connectivity at teknolohiya ay nagtutulak sa adhikain ng bagong Pilipinas kung saan ang digital access ay karapatan at hindi privilege. Samantala, inilunsad ng Department of Agriculture kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang paglalagay ng Australian Red Claw crayfish sa Nueva Ecija upang subukan kung pwede itong pagkakitahan. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na gusto ng gobyerno na hindi lang ang mga pananim ang pinapataas ang produksyon sa probinsya kundi maging ang kita ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng maayos na pangangalaga at biosecurity measure, malaki anya ang potensyal ng red claw crayfish na baguhin ang fish farming sa bansa. Nasa 14,000 na craylings ang pinakawalan sa isinagawang ceremonial stocking na may target trial na tatakbo mula 4 hanggang 5 buwan. Dito, titingnan ang survival, growth, feedings at returns ng crayfish upang malaman kung maaari itong gawing hanap buhay. Sa oras na nakakuha sila ng positibong resulta, maglulunsad ang BFAR ng full technology demonstrations, packaging protocols para sa mga magsasaka at ipapakilala ang red claw crayfish farming sa mas angkop na mga lugar. Ang eskolta ay isang kalsadang hitik sa kasaysayan, sining at karangyaan mula sa nakaraan nito bilang premyadong business district. Sa kasalukuyan, maraming hakbang ang ginagawa para makaakit ng turista at buhayin ng sinuunang Queen of Streets ng Maynila. Kaya ating silipin na makasaysayang kanto at tanawin ng eskolta kasama si Stephen Pamorada ng The Heritage Collective. Hello everyone, I'm Stephen Pamorada. I'm the Heritage Consultant that leads the Heritage Collective. So we are a heritage consultancy network. We're like a startup firm that advocates for Philippine heritage and its conservation. We are doing projects, ventures, and experiences for the love of Philippine heritage. And that is our tagline. Kasi aside from Manila, we also tackle other heritage-related matters, especially in terms of preserving and promoting our nation's cultural heritage. We normally focus on Manila because, for one, I live here. At the same time, there needs a lot of activities and programs na kailangan anchored on heritage preservation. Let's say researches and
doing projects like cultural mapping in order to document yung mga things about our heritage in Manila. We only tackle the typical things like Intramuros, Inondo, and Luneta, and even Malacanang, for example, Paco Park. Pero we believe that there's so much more than all of these. Again, these are equally important sites naman, pero we would like to highlight yung mga neglected. For one, Escolta is one of those premier business districts, not just here in Manila but in the Philippines, na nakakalimutan today kasi marami na mag-shift sa ibang places like Makati, BGC, or Tigas. Pero today, we shift ngayon in Escolta in terms of this becoming a creative district. May mga artists ngayon, saka mga craftsmen, tapos meron yung mga startup businesses, architectural firms, fashion studios, photography studios even. They're trying to settle their offices here and their spaces here. Parang injecting a new breed of entrepreneurs and lovers of heritage na take care of us. Most of which can be seen here, right where we are at the First United Building. But the aim in the future is to, of course, activate other buildings here as well. Na may potential din na pag inactivate mga buildings na yun, hindi lang yung First United yung activated, but we try to advocate for its activation on building. With this heritage tourism kind of thing, na we conduct these kinds of experiences para malaman yung heritage ng mga buildings. At the same time, yung kwento sa likod ng mga buildings na. Now, we believe that these are not just tangible structures, but they have stories to tell, that they are the repositories of these important parang milestones in our nation's history, especially Escolta. I would be more than happy to see like mga participants namin na aside from doing this tour, ang naging overflow nila is to dig deeper. Kasi ngayon sa panahon ngayon, parang kulang yung monitor. So if only there's a public-private partnership that would encourage people to participate in the ongoing decision-making here in terms of, let's say, ano ba dapat i-implement dito na design? Let's say, ano yung mga buildings na dapat i-implement, i-protect dito? So, kasama dyan yung parang legwork ng cultural mapping, documentation of the heritage sites, and then highlighting siguro in the form of, let's say, installing markers. Importante yun para meron tayong visual indicators na we could tell people at talagang may ginagawang initiative si government to actually acknowledge the essence of the heritage of this. In terms of policy making, if only the government would give so much incentives for heritage structures na ganito, especially in builders nila, para ma-encourage na sila yung mag-take care sa mga buildings. Kasi really, ang narinig ko lagi sa mga heritage homeowners, mga building owners, laging nahihirapan sila mag-restore mga buildings nila. And yun yung dahilan kung baga, kaya nila binibenta yung mga structures. So incentive, that's one. Number two, if there is a program na parang encouraging these building owners to take part in policy-making activities and even, halimbawa, programs na nakikita nila na nakipagtulungan yung government sa kanila. So if only we feel ng mga community members dito na nag-take part, pero kung may ganong klase, both policy-wise and infrastructure-wise, let's say, maybe yung mga street lights dito, mas ma-improve, even basic things like yung street signages na paiba-iba yung design. Siguro sana mas, mas uniform siya, that would also respect yung heritage dito sa lugar nito. At the same time, yung protection ng mga buildings na to, mas talagang may action in the form of giving incentives and yung actual taking part na restore yung mga buildings, sila mismo yung nag-initiate. Malaking tulong siya. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines sa kahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.